ang pagpapakain sa 4,000. Ganito ho ang nakasaad. Makaraan ng ilang araw, muling nagkatipon ang napakaraming tao, naubos na nila ang kanilang pagkain. Kaya tinawag ni Jesus ang kanyang mga alagad at sinabi sa kanila, "Nahahabag ako sa mga taong ito, sapagkat wala na silang makain. Kung pauwiin ko ng gutom, mahihilo sila sa daan, galing pa naman sa malayo ang ilan sa kanila. Saan po tayo kukuha ng tinapay dito sa ilang para magkasya sa ganitong karaming tao?" Ang tugon ng mga alagad, "Ilan ang tinapay ninyo riyan?" Tanong ni Jesus. "7 po," sabi nila. Ang mga tao ay pinaupo ni Jesus sa lupa. Kinuha niya ang 7 tinapay at nagpasalamat sa Diyos. Pinagpira-piraso niya ang mga iyon at ibinigay sa mga alagad upang ipamahagi sa mga tao. Gayon nga ang ginawa ng mga alagad. Mayroon din silang ilang maliliit na isda. Muli siyang nagpasalamat sa Diyos at iniutos niyang ibigay din yon sa mga tao. Kumain ang lahat at nabusog. At nang tipunin nila ang mga pira-pirasong tinapay na lumabis, nakapuno pa sila ng 7 bakol na malalaki. At may 4,000 ang kumain. Pinayaw ni Jesus ang mga tao, saka siya sumakay sa bangka, kasama ng kanyang mga alagad at nagtungo sa lupain ng Dalmanuta. Ito po, Kuya Bert, ang nilalaman po nitong pagpasok natin dito sa chapter 8 ng Marcos, yung pagpapakain sa 4,000. Parang nakamamangha-mangha, Kuya Bert, talaga. Hindi ho ba? Binibiro ninyo. Nakasaad po rito, nahabag ang ating Panginoon sa mga tao sapagkat ilang araw na sumusunod sa ating Panginoon. Sa ilang pa naman sila naroon at medyo nagpapanik yung kanyang mga alagad at sinasabi na saan tayo kukuha ng pakakain sa mga taong ito, ilang na lugar dito. Nitong bandang huli rito, Kuya Bert, ay nasabi rito na dun sa 7 tinapay na yon at ilang isda na yon. Ano kaya, Kuya Bert, ang hiwaga nito? At ito'y napakain 4,000 ang mga taong ito at marami pang sumobra. Ano ho ba ang aral at hiwaga na nakapaloob dito o nakabalot dito upang maliwanagan ng ating mga tagapakinig ang himala na nagaganap at nagagawa ng Diyos? Alam mo, Kuya, ang napakagandang mensahe na ibig ipahiwatig sa atin ng Panginoon. Unang-una, kapag kasama mo ang Panginoon, no, ay laging ang kapakanan mo ang tinitingnan niya. Lalo't higit doon sa kanyang mga tagasunod. Hindi niya aayaan na magutom ang sino mang tao na tagasunod niya. Yun ang itanim natin sa ating sarili. Yun ang pakaisipin natin. Kailanman ay hindi pababayaan tayo ng Diyos kapag tayo ay tagasunod niya. Katulad dito sa pangyayaring ito. Noong maubusan sila ng tinapay, dahil may ilang araw na sila roon, naubusan sila ng tinapay, yung kanilang baon. Kaya nag-alala ang Panginoon. Ayaw naman niyang pauwiin dahil nag-aalaala siya, dahil baka mahilo ang mga tao. Tingnan mo ang pangyayaring ito, Kuya Men. Ang pag-alaala ng Diyos sa bawat isa sa atin. Kapag ikaw ay tagasunod, ganun na lang. No? Kaya nga, ang sabi ng kanyang mga alagad, katulad ng anong sabi mo, saan tayo po kukuha dito ng ganitong kailang na lugar, no? Ang sabi nga niya, tinanong niya kung ilan ang meron sila doon. 7 tinapay. Dito yung walang kasamang isda, Kuya, no? Magkaiba yung una na ginawa niya noon sa 5,000.
mayroon silang 5 tinapay at 2 isda noon. No? Iyon ang ano, ngayon ito 7 tinapay meron sila. No? At ang noong paupuin niya ang mga tao at nagpasalamat siya sa Diyos. No? Wala siyang ibang ginawa kundi magpasalamat sa Diyos. Sa pangyayaring yun na dumating sa kanyang sa mga alagad niya na may problema sila. Kinuha niya yung 7 tinapay na ibinigay sa kanya. No? Kung sino man ang may dala noon, hindi makakagawa ang Panginoon ng kababalaghan o ng milagro kung walang kusang nagbigay na may dala noon na may baon para sa kanyang sarili. So, nung makuha ng Panginoon yon, dahil ibinigay noong may baon, hindi na niya inintindi nung may baon na yon na magugutom siya. Nagtiwala siya sa Diyos. So, ito ang nangyari. Nakapagmilagro ang ating Panginoon nang magpasalamat siya sa Diyos. At binigyan nila ng lahat-lahat ng mga pangangailangan para doon sa pagkain yon sa oras na yon. At nakapuno sila na may sumobra ng 7 bakol na malalaki. Ang ibig ko sabihin, Kuya Min, kung ang lahat ng tao ay magiging katulad no, ng pinagkunan ng mga alagad na ito na kusang ibinigay yung kanyang sariling baon, walang magugutom sa buong mundo. Ang problema, makasarili lahat, halos ang tao ngayon, Kuya Min. Kaya maraming gutom. Maraming bansang may kaya. Pero para lamang sa kanila, ayaw din ipamigay. Ito ang sinasabi ng ating kaparian. Hindi dapat kontrolin ang pagdami ng tao, kundi kusa lamang magbigay ang tao ng likas niyang kabaitan na ibinigay ng Diyos sa kanya, walang magugutom na tao. Ito ang number 1, Kuya. Sana ang lahat ng tao magkaroon ng panahon na makabasa ng banal na kasulatan at kusang-kusa yung aral ng Diyos ay may tanim sa kanilang puso at kusa nilang ibibigay yung mga sumosobra sa kanila. Lalo tigit dito sa sa pinagkunan na ito ng tinapay, Kuya. Kaya kusa niyang ibinigay ito dahil nakakapakinig siya. Dahil sumusunod siya sa Diyos. Kaya hindi siya nangiming ibigay yung 7 tinapay na yon. Kung marami o 7 silang meron nun, yung 7 na yon ay hindi nangiming ibigay sa Panginoon yung baon nilang tinapay. Kaya nakapagmilagro ang Diyos. Ang ibig kong sabihin, Kuya Min, ang Diyos makakapagmilagro kapag maraming mga katulad ng tagasunod na ito ng ating Panginoon. Sa bawat araw, magmimilagro din ang Diyos sa ating buhay kung tayo tagasunod niya. Kung hindi natin iniintindi ang ating sarili, kung may pananalig tayo sa Kanya, sa oras-oras, sa araw-araw, makakapagmilagro ang Panginoong Jesus sa ating buhay. So, dito po, Kuya Bert, mga giliw namin taga-pakinig, ang nakikita po nating aral na gusto pong i-impart sa isip natin at sa atin bilang tao ay huwag tayong maging sakim. Huwag maging sakim. Huwag maging sakim. Ibig sabihin, meron kasi mga tao, Kuya Bert, na yung kanya, sa kanya na, gusto niya, yung sa iba, sa kanya pa rin. Oo. Ganun ang nangyayari. Ganun ang nangyayari. Sa ngayon, Kuya, talagang ito ang nangyayari. Ang gustong parating ng ating Panginoon dito, kung gaya ng sinabi niyo, kung ikaw ay mayroon, matuto kang magbahagi. Magbahagi. Sa iba. At kapag ikaw ay nagbahagi sa iba,
yung pagpipira-pirasyon ng tinapay na yun ibig sabihin nun, ibahagi mo So, ibig sabihin, yung biyayang nasa iyo, ibahagi mo sa iba, gaya na sinabi niyo, walang magugutom. Totoo yan, kuya. Katulad halimbawa, yung